Magandang bagay raw para sa ekonomiya ng bansa ang paglakas ng piso kontra dolyar. Pero hindi raw lahat natutuwa rito, lalo pa at apektado ang maraming pamilya ng mga OFW sa pagliit ng halagang kanilang napapapalitan. Narito po ang aking report. Tatlong linggo ng pababa ang palitan ng piso kontra dolyar. Bunsod daw ito na mahinang ekonomiya ng Amerika, Europa at China. Lumilipat daw ang mga foreign investors sa Pilipinas at nag-umpisa na ring magdagsaan ng maremittance ng OFW dahil papalapit na ang Pasko. Nitong Hulyo maging noong Agosto, ilang beses ding nag-41 level ang piso. 2008 pa nang huling maabot ng piso ang ganitong level. Ang paglakas ng piso kontra dolyar sa merkado, isang senyales daw ng gumagandang ekonomiya. Pero ayon sa batikang ekonomistang si Professor Winnie Monsod, hindi lahat masaya sa malakas na piso. January to March this year, bumaba ang presyo ng dolyar by 20 centavos. Parang napakaliit ng 20 centavos. Pero kung i-multiply mo sa mga dolyar na earned, malaki yun. Overseas remittances, 20 billion last year yun, $20 billion. Ibig sabihin nun, ang nawala sa mga nag-receive ng remittances ay 4 billion pesos. Si Aling Mirna Fernandez, isa sa milyon-milyong Pilipinong may kamag-anak sa ibang bansa. Engineer sa Australia ang kanyang anak at buwan-buwan pinapadalhan siya ng dolyar, pambili ng gamot. Kapag malakas ang palitan, mas kakaunti raw ang nakukuha niya rito. Kung para sa amin, siyempre gusto namin mataas. Siyempre para mas malaki natatanggap namin. Pati mga exporter, apektado rin daw. Ang exporters daw ay mga $60 million ang kanilang earnings. Alright? So in peso terms, ang nawalaan is 12 billion pesos of earnings. Yung sana man na-earn nila ay hindi, malaki rin yon. Pero ang Bangko Sentral ng Pilipinas, iginiit na nakakatipid din ang gobyerno kapag malakas ang piso. Ang utang daw kasi natin lumiliit. Kapag bumaba ang halaga ng piso laban sa dolyar, ibig sabihin na umakyat ang piso, nabibenepisyuhan ang ating pamahalaan sapagkat mas kakaunti ang piso na kinakailangan nitong i-rate. No? Ang malakas na piso ay nakakatulong din daw sa patuloy na pagbaba ng presyo ng imported goods tulad na lamang ng langis na siyang pangunahing nagpapataas ng presyo ng bilihin, kuryente at pamasahe.